Asamahan mo ba ako? Hindi na. Palagiang kumustahan sa lahat ng Marinduqueño. Anim na bayan dito sa ating lalawigan sa magandang gabi po sa ating lahat. Kasangga sa lahat ng pagsubok. Inuulit po natin, kasalukuyan po nakataas sa signal number 2 ang buong lalawigan ng Marinduque. Kumusta ka bayan? I-komento sa ibaba sa anim na bayan dito sa ating lalawigan, kumusta po ang sitwasyon ngayon? Tatalakay sa mga isyong pangkabataan. Para sa problema na iyon. Para hindi naman tayo na nakatigil lang at naghihintay. Patuloy po tayong maghahatid ng mga sariwang kaganapan sa sentro ng Pilipinas. Ilalatag ang mga impormasyong dapat malaman ng bayan. Walang kakatakutan at walang papanigan. Patuloy ang serbisyo publiko para sa Marinduqueño. Ito ang Marinduque ngayon. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat, aking mga kababayan dito sa bayan ng Santa Cruz, sa ating pong 55 barangay. At kumusta po kayong lahat? Kumusta po ang inyong pagsisilibra or ang pagdaraos o dinakos nating undas nitong kahapon, kahapon. Grabe ang mga preparation. Nung makalwa pa lang, magdami na ang mga tao naglilinis ng kanilang ng mga puntod ng kanilang mahal sa buhay. At ang napansin ko lamang sa 2 araw bago magkaroon ng selebrasyon ng undas o araw ng mga patay ay talaga namang grabe ang buhos ng ulan. Ano po? Magandang hapon po sa lahat ng aking mga tagapakinig, taga-subaybay sa ating pong programa Usapan with Organic Man. Ito po at ngayon po ay araw ng Huwebes na naman. Ano po? At ang araw po ng Huwebes na ito ay ito po ang programa natin dito sa ating TV program sa Usapan with Organic Man. At nakakatuwa pong balikan at makita ang sitwasyon ng buong probinsya na kung saan ay napakadami po ng turista, mga lokal na turista nagbalikan kasi long weekend nga na inasabi, at talaga namang ang mga natanggap nating mga report mula po dyan sa Lucena City, dyan po sa particular po dyan sa pier ng Talaw-Talaw, dyan sa Lucena City ay nagkaroon ng talaga namang maraming pasahero. Haba ng pila ng sasakyan bago makapasok sa pier ng Talaw-Talaw o Dalahican Port. Magkaganon pa man at sa pagtsatsaga ng ating mga kababayan ay nakarating sila ng maluwalhati dito sa ating lalawigan at dito sa ating bayan, sa bayan ng Santa Cruz. Okay? At pagkatapos siyempre ng pagsisilibra at pakadalaw nila sa kanilang mga mahal sa buhay ay nandun po sila ngayon. Karamihan ay nasa mga beaches
Alam niyo po, sa mga hindi po, sa karamihan po ng mga kababayan natin, aside doon sa pagdalaw kahapon sa kanilang mga namayapang mahal sa buhay, ay nagbigay na rin sila ng oras para mag-enjoy sila at makapunta sa magagandang tanawin o pasyalan dito sa ating probinsya. Partikular po dito sa Santa Cruz, sa Torrijos, Bugpog at sa lahat po ng bayan dito sa Marinduque, ang 6 na bayan ng Marinduque. Ano po? At di umano ay marami po ang tumawid kanina ng mga isla, katulad ng Pulo, Mariwaya, Mungpong, at marami po ang pumunta sa Poktoy White Beach at mga beaches po na malalapit. Alam niyo po, sa mga hindi po taga rito, ay marami po kaming napakagagandang mga tanawin dito po sa Marinduque. Ano po, marami po kaming mga white beaches po dito at marami na rin po kaming mga resort, private pool, at marami pa pong iba. So, kung ikukumpara 20 years ago, ay napakadami na po ang pinagbago at napakaganda na po ng aming mga tanawin. Lalo na po at naging maganda na po ang aming mga infrastruktura dito po sa ating lalawigan. Ano po, napakadami na po ng magaganda na ang mga kalsada, ang mga daan, simula sa main highway, sa Maharlika Highway hanggang sa mga liblib na lugar o yung maliliit na dati ay kabayo lamang o kangga o paragos, tawagin sa iba, ang nakakarating at mga single o mga tricycle lamang nakapasok. Ngayon, even four-wheel drive ay talaga namang napakaganda ng mga kalsada ngayon at nakakapunta na sila kahit medyo liblim ng lugar na. Ano po? At syempre, salamat dyan dahil yan po ay inisyatibo at proyekto na ginawa ng dating speaker at kasalukuyang congressman ng Marinduque, si Kuya Lord Alan Velasco, at syempre ang kanyang tatay na si Governor Presby Velasco. At yan po, kumusta po ang ating mga kababayan? At marami ang nangyari dito, Papa Dave, sa nakaraang mga linggo, mga nakaraang araw, dahil aside doon sa Undas, ay ginanap din ang nakaraang BSK election, ay yung ating barangay and SK election. At sa kabuuan ay naging mapayapa naman ang ating eleksyon. At congratulations po sa lahat po ng nagwagi nung nakaraang halalan. At ganoon naman po sa hindi naman po pinalad ay talaga pong ganyan ang eleksyon. Better luck next time. Ano po? So sa lahat po na nawagi, congratulations po sa inyong lahat. Kumusta po ang mga taga-palengke? Kumusta po ang mga magtitinda sa palengke? Ang ating pong magtitinda dyan sa mga dry goods and dyan siyempre sa wet area, sa tindahan ng mga isda, tindahan ng mga karne at marami pang iba. Doon sa mga dry goods, sa mga tindahan ng mga damit at sapatos at iba pa. Kumusta po kayo dyan? Aking mga kababayan. Ganon din po sa mga tricycle driver na nakapila po dyan ngayon sa bayan, sa kanila mga pilahan. Ganon din po, nakapila dyan sa malapit sa palengke. Ay kumusta po kayong lahat dyan? Ano po? At ingat-ingat po sa mga pagbabiyahe-biyahe at mag-tune in po kayo dito sa aking programa, dito sa Usapan with Organic Man. Si Consel Arman Murillo Palma po ito. At bumabati po sa inyo nga ng magandang hapon. Ano po? At hindi ko man sana, lahat na nga na sana perfect na eh. Kaya lamang ito pong nakaraan, aside po doon sa sisilibra ng Undas, at nakaraang eleksyon ay isa pong nakakalungkot na balita po ang ating natanggap, sapagkat ang isa sa mga nanalo po o nagwagi na barangay captain dito po sa Barangay Tagum ay hindi na po nakuhang manumpa. Ano po? Sapagkat nung balik kahapon ng madaling araw, ring ang telepono ko at beep ng beep yung aking messenger. Hindi ko pinapansin, gawa ng mga 4:45 pa lang yata yun, 4:30. Pero narinig ko. Kaya lamang nung hindi na ako, dahil sunod-sunod na yung ring, ay pinilit kong damputin ang aking telepono at doon ko lang nakita na ang isa sa nagwagi, nakakalungkot po ito, na barangay
captain o elected barangay captain. Dati na po itong kapitan ng Barangay Tagum dito sa Santa Cruz, Marinduque. Kaya lamang nagpahinga and then sumabak muli sa politika, nanalo bilang kapitan ng Barangay Tagum at sa hindi inaasahang pangyayari ay siya po ay namayapa. Ano po? At very peaceful naman po yung kanyang pagiging pagkaroon, papunta sa kabilang buhay sapagkat siya po ay yung po ba namang salitang na hindi na nagising. Okay? So, tawag ng iba ay bangungot, tawag ng iba ay heart attack or inatake. Ano po? Kaya sa pamilya ni Kapitan Miras ay kami po ay lubos na nagpapahatid ng pakikiramay sa pamilya po ng namayapa ng na elected captain, barangay captain Miras. Ano po? At ako po, dahil ring nga ang po telepono ko at ito may malapit lang halos sa aking tahanan, siguro po ito ay more or less 1.5 kilometers lang ang layo sa akin o sabihin natin 2 kilometers, ay ako po ay dagliang pumunta sa kanilang bahay ng mga 5:30 a.m. at doon ko nga po nakita ang namayapang kapitan Noli Miras. Ano po? At doon ko po nakapanayam ang kanyang asawa at ang kanyang mga kababaryo. Alam nyo po, at nakakalungkot pang isang isipin dito, ang kanyang anak ay nanganak during ng siya ay ipoproklama. Ano po? Kaya feeling niya kahit siya inanalo, ang tingin ng ating mga kababayan o kababaryo ay hindi daglian, hindi sobrang saya niya kahit siya nanalo at naproklama sapagkat during that time ay nagle-labor naman ang kanyang anak. Okay? At siguro po ito ay stress, pagod, lahat po ito sama-sama. Di umano, nakarinig pa ako, nagpakatay pa nga daw ito ng baka dahil ito ay ang hanap buhay nito ay mamimili ng mga hayop, baka, baboy, etc. Ay nung umaga, at kinabukasan ng kanyang pagkapanalo ay naproklama siya ng gabi. Tapos umaga ay puyat pa rin. Ang ginawa niya ay naligo at pumunta sa provincial hospital dahil hindi kinaya sa district hospital dahil nasisaryan yung kanyang anak. Pinuntahan sa provincial hospital at doon ay nakaselfie pa niya ang kanyang apo. At pagdating sa bahay nila, baka tuwan-tuwa daw, di umano si Kapitan Noli Miras at nagkaroon siya kauna-unahang apo, lalaki. At pagdating po doon sa kanilang tahanan, ay di umano ay nag-my day pa. At minay day pa niya yung apo niya at tuwan-tuwa. At double celebration sana dahil siya pagkapanalo at kanyang pagkapanalo at ang kanyang pagsilang ng kanyang kauna-unahang apo. Pero yun po pala ay kahulihang my day na niya sapagkat di umano ay nasa punto silang nagkukwentuhan nung gabi na. Dumating na uli yung gabi. Mga alas 12, nagkakapi sila, nagmimerienda siya ng kanyang asawa at ibinida sa kanyang asawa kung ano ang kanyang mga proyekto, ang mga patubig, di umano at mga kukulangan or kulang pa na kailangang idagdag sa kanilang sa kanilang barangay ay mga naisip at na-share niya sa kanyang asawa. Tapos during that time, ikukwento ko lang po sa inyo kasi ito ay nakakalungkot na pangyayari ay kumbaga habang nagkakwentuhan sila, bigla na lang daw naghilik. Di umano, ang kanyang asawa, at ang sabi pa daw ng kanyang asawa, bakit mo naman ako tinulugan nang nagkukwentuhan ba tayo? So, parang, usual, dahil lang katulog, parang pinabayaan muna, tapos humagok o humilik ng malakas. And then, parang di umano, ay nagbukas ng ilaw yung asawa. Pagbukas niya, ay tumitirik na ang mata. And then, medyo hindi po naging maayos at doon nga po namayapa ng tuluyan ang ating kaibigan. Actually, kaibigan ko po ito, kaya medyo bumagsak din po ang ating emosyon at ang ating luha. Lalo na po ako, personal ko pong nakita ang kalagayan niya na nasa kama pa noong mga oras na dinala ko siya. But anyway, lahat po ng tao ay
doon po naman papunta, ano? Doon naman siya mapunta talaga. Kaya lamang at mga kaibigan, let us always prepare na talaga namang tayo naman ay talagang dyan papunta. Kanya-kanyang oras, kanya-kanyang panahon. Kaya nga ang lagi kong ginagawa, noon pa man ito ay practice ko na, ang laging aking dalangin ay matulog ng mapayapa at magising ng maayos kinabukasan. At kung may nakagalit man sa araw na ito o nakasamaan ng loob, ay huwag kayong papayag kung po pwede lang makausap ang inyong nakasamaan ng loob. It's either siya o ikaw ang nakagawa ng tampo, ay tayo po ay nawa ay patawad. Ano po? Sobrang ako po ay nalulungkot sa nangyari na yan dahil hindi po iba sa akin si Kapitan Miras. Ano po? At ako po ay nalulungkot sa nangyari na yan. Ano po? Ano man po, may parang ako gusto lang magbasa po ng about sa Bible po, okay lang. Ang sabi po, gusto ko lang pong mag-share ng Word of God. Ano po? At sabi po sa Lucas 16, verse 19, ikukwento ko lang po, babasahin ko lang po ito, then pagpagnilay-nilayan nating sandali. Ano? Sabi po sa verse 19, may isang mayamang laging nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. Verse 20, may isa namang pulubing nagangalang Lazaro na tadtad ng sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman. Verse 21, sa hangad na matapunan man lang siya na mamumong mahuhulog mula sa hapag ng mayaman at dooy nilapitan siya ng mga aso at dinidilaan ng kanyang mga sugat. 22, namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham sa langit bilang isang parangal. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. 24, kaya't sumigaw siya, Amang Abraham, sabi niya, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila dahil ako'y nahihirapan sa apoy na ito. Verse 25, ngunit sumagot si Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay mo nung ikaw ay nasa lupa pa at si Lazaro naman ay nagtiis sa kahirapan. Subalit ngayon ay maligaya siya rito, samantalang ikaw naman ay nagduro sa diyan. 25, ngunit sumagot si Abraham, Anak, alalahanin mong nagpakasasa ka sa buhay nung ikaw ay nasa lupa pa. 26 rather, bukod dito ay may malaking bangin sa pagitan natin. Bukod dito ay may malaking bangin sa pagitan natin, kaya't ang mga narito ay hindi makakapunta diyan at ang manaririyan lang makakapunta rito ay hindi makakapunta rito. Ngunit sinabi ng mayaman, kung gayon po amang Abraham, ipinakikiusap ko pong papuntahin na lamang ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama. Sa aking 5 kapatid na lalaki, suguin po ninyo siya upang sila'y bigyan ng babala upang hindi na sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham na sa kanila ang mga sinulat ni Moises at ang mga propeta. Iyon ang kanilang sundin. Sumagot ang mayaman, hindi po sapat ang mga iyon, ngunit kung magpapakita sa kanila ang isang patay na muling mabubuhay o nabuhay, magsisisilat alikuran ng kanilang mga kasalanan. Sinabi naman sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang sundin ang mga sinulat ni Moses at mga propeta, hindi rin sila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. So, ito pong talata na ito sa Bible, actually hindi ko po ito sukat na alam na sasabihin ko po ito ngayon. Nasambit ko lang po yung pagkamatay ni Kapitan Noli Miras. Ano po? Everybody ay destined to die. Lahat po tayo ay mapupunta sa sitwasyon na tayo mamamatay. In fact, hindi nga natin alam kung kailan tayo at hindi natin wala sa hinagap ng bawat isang tao na tayo ay mabubuhay o mag-i-exist sa mundo na to. Hindi natin alam nung tayo pinanganak at hindi rin natin alam kung kailan tayo mamamatay. Pero iisa lang ang sigurado, mamamatay po ang lahat ng
tao dito sa mundong ibabaw. Ano po ang ibig kong sabihin? Ano po ang sinasabi doon? So, kung ikaw din lamang, katulad ng sinabi ko kanina, ay namumuhay sa mundong ibabaw, wala naman pong perfect. Ang nag-iisang perfect lang po sa mundong ibabaw na ito ay ang Diyos. So sabi ko nga, sa lahat po na nakikinig sa akin, taas po ang kamay ng perfect. Pag may nagsabi sa akin, nor mag-text sa akin ngayon, kahit dito sa studio, na siya ay perfect, siya ay isang banal o binanal ng Panginoon. Wala pong perfect sa mundo kundi ang ating Panginoon. Sa kaya po, anuman po ang ating magawa, anuman ang ating mga naging kasalanan, ipagpahingi po natin ang pagpapatawad sa Panginoon. Dahil alam niyo po, hindi po natin alam kung hanggang kailan po tayo. Ano po? So marami po ang sitwasyon. At pag ikaw naman ay, alam niyo po, bisita lang tayo sa mundong ito. Kung tayo po ay bisita, meaning aalis din po tayo dahil ay bisita. Ay ano ba ang magandang gawin para mapagkwentuhan ka pagdating ng panahon na wala ka na sa mundo? Di ba maganda? Ay magandang pag-uusapan para sa iyo, hindi yung pangit ang maaalala sa iyo. Magpakabuti po tayo. Magpakabuti po tayo. Ano po? So, alam ko po na ay nasa mabuti at mapayapang lugar si Kapitan Noli Miras. Ano po? Ako po ay talagang sobrang nalulungkot for this. So dito lang po ang pinapakita sa Bible and verse, lahat tayo ay pupunta doon, magpakabuti na nga po tayo, tumulong tayo, at syempre, tanggapin natin ang Panginoon, nating Diyos bilang personal na tagapagligtas. Anyway, so napunta po lang tayo doon, ano po, at kahapon ay nandun din ako, nakiramay din po ako kay Nanay Maria Perilia Zulueta, diyan naman po sa Barangay Landi, at siya po ay manugang, Biyanan, ni Kapitan Mila Zulueta. At kanina po ay inilibing na rin po siya kanina. At yun nga po ay pakikiramay din po ang pinapahatid po namin. Ano po? At so yun po. At tama na yung mga kalungkutan. Tama na yung kalungkutan. Tayo po naman ay bumati. Ngayon po ako ay natutuwa. Ano po? At natutuwa po ako. Nakikita nyo po sa screen. May dalawa pong nag-i-slide dyan. At dito po ay may hawak-hawak po ako na talaga namang ito pong hawak ko na ito ay masasabi kong napakagandang produkto. Agila Coffee. Astig na kape. Alam niyo po kung bakit ito stig? Lalo na po sa mga kaibigan ko, edad 40 pataas. Ano po? Hindi ko po sinabing 40 ako, hindi ko po sinabing 30. Edad 40 pataas, damay na po ako doon. Alam niyo po, ito po, base sa testimonya ng maraming nag-try dito sa Agila Coffee na pag-aari ng aking kabrother sa The Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles, si Kuya Pres Angelito. Tama ba? Am I right, Kuya Pres Angelito? Tama? Angelito Camacho Quintana. Alam niyo po, dito sa, may Camacho na dito po. May Camacho din po dito at may Quintana rin po rito sa Marinduque. Baka Kuya Angelito ay ikaw po ay may kamag-anak po rito. Ano po? At itong nagliliparan sa inyong screen ay gusto ko pong mabigyan lamang po ng emphasize po at mabigyan ng diin. Alam niyo po, matagal na po ako nagpuprograma sa radyo at saka sa television dito sa atin. Ano po? Kahit nung correspondent pa ako, ay madalang po ako mag-endorso ng mga produktong katulad po nito. Ano po? Ito po ay nai-endorso ko sapagkat ay napansin ko na ito po ay napakalaking bagay at makakatulong po ito sa 40 anyos pataas na kalalakihan. Ano ibig sabihin kung ikaw ngayon ay nakikinig at nanonood sa akin ngayon, this product is one of the best product in the industry ngayon. So ito po ay napakagandang produkto, ang Agila Coffee o Coffee, astig na kape. Ito po ay merong maka. Alam niyo po itong maka, noong dati, tumitira na ako. Tumitira. Ano ba yung tawag doon? Nag-take na ako ng maka capsule noon pa. Yung maka capsule, alam mo, nung ako po ay umiikot pa, this product is from Latin part of America. Ano po, yung galing yung iniinom ko dati, ano po, sa may Peru. At itong maka ay napakasarap po nito. Ito ay napakaganda. Talaga naman pag ito tinake mo, ay may ibang pakiramdam ka. Okay, parental guidance is advice, ha? At may pakiramdam ka pong iba mararamdaman, lalo na po pagkakapiling mo ang iyong mahal sa buhay, lalo na ang iyong asawa o ang iyong partner. Ano po? Ito ay para lamang po sa lalaking may asawa. At sa lalaki pong
basta may partner. Ang Aguila Coffee po, aside po sa maca, ay may horny goat. Alam niyo po itong maca at horny goat, yung maca pa lang ay napakaganda na. Ay yung may horny goat pa. Alam niyo po, ito, tingnan niyo po yung aking expression. Ito yung body language. Pag ito ininom mo, nagkape ka na, nasatisfied ka na sa kape, napakasarap pa, at ang iyong katawan ay talaga namang magiging super tigas na katulad nito. So, ibig sabihin, pag ikaw ay 40 pataas, ito ay napakagandang produkto na kung saan ay talaga namang ikaw ay masasatisfied. Ano po, kung dati ay medyo umaatras na ang mga muscle natin at medyo nanghihina na dahil sa stress at sa pagod, ay try this Aguila Coffee, astig na kape. Ito po ay napakaganda at maa-avail nyo lang po yan. Kung kayo gusto pong mag-avail, pwede po kayong tumawag sa 0929-158-1858. Ulitin ko po, ano po? Kung gusto nyo pong ma-try ang coffee na ito, na astig na kape, Aguila Coffee, ay ito po ay pwede po kayo mag-inquire o mag-message po dito sa programa ko tuwing Webes, tuwing live po, at pwede po kayo mabigyan ko kaagad ng advice kung saan kayo makakakuha. Ang aking pong numero, ang numero po na ating tatawagan, rather, sa mga gusto mag-inquire dito sa kape nito, ang Aguila Coffee, astig na kape, ay 0929 158 1858. Ayan. Uulitin ko po, 0929-158-1858. Ito po ay available po anytime. Kung gusto nyo pong mag-order na ngayon at para matry ang koping astig, ay po pwede na po kayong mag-message dyan, and then po pwede po nating ipadala on your doorstep. O po pwede po nating wala namang lalamove dito, ano? Kundi ipapa-JNT, o basta gagamit tayo ng mga pang-deliver na i-deliver mo sa medyo sa inyong bahay. Kung gusto nyo man ay sekretuhan, ay baka naman po pwede na i-message nyo lang po si Konsehal Arman Palma upang sa gayon tayo po ay magkwentuhan at maikwento ko po naman sa inyo ang eksperyensya ni Konsehal Organic Man sa kapipong ito. Dito pong kapipong ito ay sigurado ako, kung dati ay nanghihina na ang inyong kalamnan, sigurado ako, pag na-try nyo na, nagkape ka na, lalakas ka pa. at alam mo po, magiging satisfied pa at magiging mainit ang inyong pagniniig ng inyong partner o asawa. Ayan, talaga namang ikaw po, kung sino man ikaw nanonood dyan, aking mga kababayan, ikaw man ay nakatutok sa Facebook o nakatutok ka sa TV ngayon, sa RG Cat TV, ay sisiguraduhin ko sa iyo, pag ito tinry mo, Aguila Coffee, ay sigurado ako, lalakas ang katawan mo, titigas ang mga muscle mo, at iinit ng palagi ang pagmamahalan ninyong mag-asawa. Ayan. At yan po ay syempre pag-aari po ito ng ating kapatid sa ating Kuya Pres. Kuya Pres Angelito Camacho Quintana. At pero dito po sa Marinduque ay pipilitin po natin makapagdala po dito ng stocks upang sa gayon para malapitan na po malapit po ang inyong ma-avail. Kaya ito po sa lahat po ng aking mga kasamang mga konsehal ay itry nyo po sa lahat po ng mga kasama kong konsehal na lalaki na gusto pong matry ito. Sa lahat po ng mga barangay captain, 55 barangay captain yan, at more or less 200 to 300 barangay officials na lalaki ay po pwedeng ma-try. At syempre pag na-try at nakita ninyo ang epekto ng Aguila Coffee, ay sigurado ako, wow, mapapawaw ka, at sigurado ako kinabukasan ng gabi may trabaho kang muli. Overtime baga.
Okay? And aside from that, dahil ng mga tag-ulan ngayon, tag-ulan ngayon, kailangan bombarded tayo ng vitamin C at palakasin natin ang ating immune system. Ano po? May produkto rin ng ating kaibigan na si Kuya Angelito Camacho Quintana na Maxi. Itong Maxi po na ito ay sodium ascorbate plus zinc and collagen. Ibig sabihin, pag sinabing zinc at vitamin C pinagsama in one, pampalakas ng resistensya. At the same time, pag ikaw ay nagkaroon ng gumamit ka nito dahil may collagen, ay mababawasan ang pagsasag ng muka or yung mga talukap ng iyong mata o yung mga, yung tipo bang paglaglag ng iyong mga balat sa ilalim ng mata. Ang collagen po kasi ay napakaganda para sa ating sistema. Kaya po, ikaw kung mahina ang immune system, try Maxi, produkto ni Kuya Angelito Camacho Quintana. Ito pong Maxi na ito ay isang vitamin C na may sodium ascorbate plus zinc and collagen. Ang maganda po dito, alkaline base po ito. Immunobooster. Pag sinabing alkaline, talaga namang ito po ay non-synthetic. Okay? Marami po, ang vitamin C po ay kailangan ng tao. Ano po? In fact, pag commercial sa TV, commercial sa radyo, inubos na yung alphabet from A to Z. Kasi vitamin C talaga is very important, lalo na po ngayon at hindi po maipaliwanag ang panahon dito sa ating lalawigan. Ano po, dito po sa ating lalawigan ay talaga namang nainit na ulan at katulad po namin ng mga opisyales ng bayan ay kami po ay kung saan inaabot ng ulan, ng init at iba't iba po ang kaharap namin tao, kaya kailangan po namin ng aside sa kape, Maxi vitamin C. Ito pong kape po na ito, ito pong kape po na ito ay only good for adult. Bawal po ito sa bata. Ano po? Bawal po ito sa bata. At actual ko pong bubuksan sa inyo to, itong box na ito. At para maipakita ko po sa inyo yung yung itsura nito, Papa Dave, At titingnan nga natin ito at papakita natin sa ating mga kababayan yung actual na sachet dito po sa ating studio o sa ating mga manonood. Ito po, actual po natin na ina-unbox ba ang tawag dito? Unboxing. Ang nakalagay po dito ay ilalagay lang po ito sa mainit na tubig at caution po. May caution, for adult use only. Alam na, hindi pwedeng painumin ito ang mga kabataan dahil malalakas pa ang katawan ng kabataan. Ito po ay 40 pataas. Not recommended for children, pregnant, and lactating women. Yung mga nagpapadede po. Manufactured and distributed by Geram Foods Products and Manufacturing. Ito po ay located sa Barangay San Francisco, Binyan City, Laguna, Philippines. At lisensyado po. Ito na po, actual nating bubuksan. At ang produktong ito po, actual nating binuksan sa harap ng camera. Ayan po ang laman. At ito po yung actual. Bibigyan naman natin dito si Papa Dave. Ay binata pang masyado si Papa Dave. Ito po ang laman sa loob. Kape. Isang tasa o isang mug. Ilalagay nyo po ito. At masasatisfied ka sa sarap, sa lasa. At sigurado, masasatisfied ka sa resulta. Kaya ikaw, Papa Dave, iniimbitahan kitang uminom nito pag may partner ka na at may asawa ka na, Huwag ka muna. At dahil kayo naman ay may malakas pa ang katawan, ay hindi pa naman kailangan ito. So, again, this product is brought to you by Usapan with Organic Brand pala is brought to you by Aguila Coffee, ang astig na kape. Okay? So, sa lahat po, again, sa lahat po ng gustong mag-avail po nito na mga may edad na 40 pataas, ito po, matry mo na. Nagkape ka na, sigurado pa, ang sigla ng katawan at ang mainit na pagsasama ninyo mag-asawa ay naroon na. Okay? So pansamantala po tayo munang mag-commercial at maghahanap buhay at babalik po ako mamaya.
updated ang inyong proteksyon. Magpa-booster na! Isang mensahe mula sa DOH. Mga mami, gamit ba sa bayang hanap mo? Dito na tayo! Airisha General Merchandise. Hanap mo ba'y telebisyon, washing machine, mga gamit sa kusina, furnitures, at iba pang mga gamit sa iyong bahay? Huwag ka nang lumayo pa at pumunta na sa pinakamalapit na branch ng Airisha sa inyong lugar. Kung hindi swak ang budget, maaari ring installments mga piling items na mabilis pang ma-approve. Airisha General Merchandise. Pagdating sa LPG, sa Regasco kami. Pag negosyo at pang family, Regasco na wag mag-atubili. Regasco, oh oh. Solid Regasco kahit saan. Sa bahay, resto o fishbowlan. Tatak Regasco ang gas ko. Kababayan manigurado. Regasco, oh oh. Regasco, oh oh. Love ko, Regasco. Regasco, oh oh. Alam nyo ba na may madaling paraan para masigurado mo na laging safe ang Regasco LPG mo? Kung di pa, watch this Regasco #SafeTips video namin for today. Regasco, ang gas ko. Regasco, ang gas ko. Regasco, ang gas ko. Regasco, oh oh. ang gas ko. Ayan, at tayo po ay nagbabalik sa ere at ito na naman po ang inyong konsihal Organic Man. At nandito po tayo at tayo po ngayon ay babalik sa ating programa. At salamat nga pala, nag-message pala ang aking asawa. Sabi ng aking asawa, ay bay, parang mali yung naka-plus sa TV na CP number. 0929-158-1858. Ang naisulat pala natin ay 0929-258-1858. So, maraming salamat sa aking mahal na asawa. I love you, muama chup chup. At pag uwi ko, may dala akong Agila Coffee, ang astig na kape. At alam na, ayan, talaga naman, magandang hapon po sa lahat po ng nakikinig. At sa lahat din po ng mga kababayan na kasalukuyan ay nag-travel, kung saan man po sila nag-travel ngayon. At medyo kanina ay na-amaze ako, Papa Dave, ano? At alam nyo, nung bata pa ako, Papa Dave, wala ka pa sa mundong ibabaw. Dito, noon, pagka may sasakyan na kakaiba, like kotse, alam mo kung iilan lang kasi ang may kotse dito nung panahon. Isang halimbawa, uy, kulay puti na Corolla. O kaya Galant. Alam na namin kung kanino yun, kay former board member and konsihal Juan Max Lim. Tatay ni board member o ni Bukal Ismailim. Pagka may mga Corolla noong panahon na yun, wow. Kotse yan ni dating Mayor Red. Ayan. Pagka naman may Mitsubishi o ganito, wow. Kotse yan ni Mayor Morales. Wow, kotse yan ni Mayor Licaros, etc. Ni Governor Licaros at ni Carmencita, ni Congresswoman o Governor Carmencita Reyes.
Non-identify. Ngayon, Papa Dave, kanina, sa bayan kanina, wow, na-amaze ako kasi ang daming sasakyan, daming kotse, hindi lang basta mga kotse, naka-SUV, at talaga nakakatuwa naman dahil talaga namang nagkakaroon na ng progreso, napakaganda ng progreso ng ating bayan, ano? At binabati ko nga pala po ang mga empleyado ng munisipyo, although wala po sila ngayon dyan, sa pangunguna po ni Mayor Marisa Red Martinez, Vice Mayor Kuya Babs Rico Hermoso Manuel, ang aking pong mga kasamang konsyal, Honorable Councilor Isagane Rebilla, Honorable Crinesa Constantino, Honorable Attorney Remo Joshua Red, Honorable Macario Mar Perilla, Honorable Emil Alvarez, Honorable Joam Merano Morales, Honorable Rustico Balatong Reynoso, Honorable Pangulo ng Liga, Honorable Felix QD, na bagong halal na namang barangay captain, at congratulations Pangulo. At ang aking kamag-anak na si Honorable Dolan Kirby Murillo, na kasalukuyang presidente ng Sangguniang Kabataan Federation ng Santa Cruz. Ano po? At congratulations din po sa mga, ito po yung mga gusto ko lang mabaibalita din po sa inyo. Ano po, aking mga kababayan, yung mga nagwagi, dito lang muna tayo sa nagwagi nung nakaraan, ano po, yung ito po yung listahan ng mga bagong mga barangay captain sa 55 barangay. Ano po? Sa barangay Alobo po ay si Kagalang-galang Venancio Pardilla pa rin ang nagwagi, at dito po si Venancio o Kapitan Venancio Pardilla. At sa barangay Angas po ay si Kapitan Samuel Rondera, elected captain. Ano po? Barangay Aturan, bago po ang ating barangay captain ng barangay Aturan, si Kapitan Romeo Sahul. Sa Bagong Silang, dito po, nasasakupan to ng Bagong Silang, ano? Banahaw, sorry. Bagong Silang si Butchi o si Bukal Butchi o si Kapitan Butchi Loren Rosales. At sa Bagidbirin, hindi pa rin po nawawala sa pwesto si Kapitan Militon Rolye. Sa Baliis, ganun din po si Kapitan Armelo Rolyoque. Sa Balogo po, bago po ang kapitan, si Kapitan Reynaldo Rene Peregrin. Dito po sa Banahaw, ito Banahaw. Ang Banahaw po ay ang kapitan po ngayon na nagwagi ay si Kapitan Emmanuel V. Dalompienes. At sa Bangkuangan, ang ating kabrad, Kuya Angelito, kabrad natin ito sa Eagles, si Kuya Crisostomo C. Rogelio, at ito po ay tawagin namin ay si Tumo, at ito po ay tawagin ko naman ay si Kuya, o tawagin po ko na ay si Batch. Kasi po ito yung kabatch ko po noong college time sa mga military training. Kami po ay mga opisyal ng ROTC nung panahon, at the same time mga reservists po ng Philippine Army. Ano po? Sa barangay Bangkuangan po yan. Sa barangay Banugbog naman po ay ang nagwagi po ay ang dating kapitan din po na si Kapitana Adelaida Rodil. Sa Biga po ay ang kasalukuyang kapitan ay siya pa rin po ang nagwagi, si Kapitan Esper John Pidelino. Sa Butila po, dati pa rin po si Kapitan Enrique Rihano. Sa Buyabod po, ang aking pinsan na si Armando P. Paredes pa rin po ang nagwagi bilang kapitan. At sa dating bayan po ay bago po ang kapitan, si Kapitan Rolando Perlas. Sa Divilla ay ang kapitan po doon ngayon ay si Kapitan Bernardino Rico Hermoso. Sa Dolores ay dati pa rin po si Kapitan Jimmy Pizarra. Sa Hagimit, ganun din po ay si Kapitan Ilo o si Kapitan Consuelo Pilinga. Sa Hupi, ganun din po ay ang ating pong kapitan ay si Kapitan Christian Abiliana. Tawagin po ito si Kapitan Kano. Ganun din po sa Barangay Ipil. Sa Barangay Ipil po ay si Kapitan Galicano P. Plata. At sa Hulo po ay si Kapitana Rosalie Ribadiniera. Sa Kaganhaw ay si Kapitan Nestor Arabe. Sa Kalangkang ay si Kapitan Wilson G. Palacio. Sa Kamandugan po
ay si Kapitan Hill Par at sa Kasili po ay si Kapitan Jaime Riblesa, also known as Kapitan Trillanes. Diyan po sa Barangay Kilo-Kilo, ang bagong kapitan po dyan ngayon ay si Kapitan Jimmy Paez. At sa Barangay Kinyaman po ay ang dating kapitan, si Kapitan Augusto Arzolueta. Barangay Labo ay dati pa rin po si Kapitan Mauro M. Pilaes. Ang Barangay La Mesa po ay si Kapitan Cesar Lastra Jr. Sa Barangay Landi, ang nagwagi po dyan ay bagong kapitan, dati pong Provincial Agriculture head, at si Kwan po yan, si Tocayo. Si Tokayong Kapitan Armando P. Pedregal. At sa Barangay Lapu-Lapu po ay si Kapitan Ferdinand Virica Frente. Ito po yung humalili nung namaya po si Kapitan Ernesto ng Barangay Lapu-Lapu. At siya po ang ulit nagwagi ngayon. Sa Barangay Libho ay si Kapitan Sibro ng Guardian Joel Baguio. Sa Barangay Lipa po ay walang iba po. Ganon pa rin po si Kapitan Virgilio P. De Luna. At sa Barangay Lusok, bago po ang kapitan, Kapitan Emma Buena. Sa Maharlika po, ito nga po yung sinambit ko kanina, kasama ko po sa Sanggunian, kagalang-galang Kapitan Pangulo Felix QD. Makulapnit ay bago po ang kapitan dito, si Kapitana Iluminada Solueta. Sa Maniwaya, bago din po, babae din po. At ito po ang humalili kay Kapitan Kokoy. Bagong nagwagi ay si Kapitana Analisa Romasanta. Sa Manlibunan po ay bago din po ang kapitan, si Kapitan Ronel Ricalde. Sa Masagisi po, bago din po ang kapitan, si Kapitan Nestor Fernandez. Sa Masalukot ay dating kapitan pa rin po, Kapitan Teodoro Ramos. Sa Matalaba ay bago din po ang kapitan dito dahil ang nag-last term po si kapitan ay ang nanalo po doon ay si Kapitana Susan Palmero. Barangay Mungpong ay dati pa rin po ang kapitan, si Kapitana Vicky o Victoria Cirilano. Sa Barangay Morales po, ang nagwagi po ay si Kapitan Kael Villarmino. Sa Barangay na po ay si Kapitan Emmy Emiliana A. Alvarez po ito, Piña, Florida. At sa Pag-asa, si dating barangay captain po pa rin po si Casencio o si Crescencio, si Kapitan Crescencio Reynes. Sa Pantayin ay bago po si Kapitan Freddy Quisada. Sa Barangay Pulo po, sa Isla po, ang nagwagi po ay ang dating Kapitan Felix P. Pernia. Sa Pulong Parang po ay bago din ng kapitan, Barangay Kapitan David G. Rocha. Sa Punong po ay bagong kapitan, Kapitan Romeo Perpignan. San Antonio ay si Kapitan Roberto Piña Verde. Sa San Isidro po ay ganun pa rin po, si Kapitan Manuba pa rin po, Porfirio Manuba. At sa Tagum po, ito yung binabalita ko kanina, na nanalo siya, pero siya po ay namayapa, si Kapitan Noli Miras. Sa Tamayo po ay unopposed po, kasi po wala po siyang kalaban ng ating kaibigan, si Kapitan Vivencio Venrojo. At Tambangan po ay wala pa rin pong nakapalit o siya pa rin po si Kapitan Bernardo P. Pastoral. At ang aking pinsan sa Barangay Tawiran, ang nagwagi pa rin po si dating kapitan at kasalukuyang panalong Bienvenido Pastoral Palma. At sa Barangay Taytay, ang nag-iisang Kapitang Kulot ng Silangan, si Kapitang Kulot o aka Kulot, siya po ay si Kapitan Diomedes A. Revilla. Sila po yung mga nagwagi, aking mga kababayan sa nakaraang halalan sa pagkakapitan. So marami-rami po yung siyempre, kung yan po ay 55, ay di 55 times 7 po yun, kaya hindi ko po naisabi po sa inyo kung sino pa man po yung mga nagwagi na barangay official. Ganon din po ang ating pagbati at pagsaludo sa lahat po ng nagwagi ng SK Chairman or kapitan ng mga kabataan at mga kagawad ng mga kabataan. At doon sa inyo sa Buyabod, Buyabod ka kayo, no? Batalaba. Sino ang barangay SK doon? Aldrin. Hello to SK Chairman-elect Aldrin Perez at sa kanyang mga kagawad. Ano po? Ayan po. At
talaga namang nakakatuwa at nakalipas po yung ano yan. Ano po, nawa po ay ito pong lahat po naman ng Papa Dave, lahat ng naghangad na lumaban, naghangad na maging parte ng kanilang barangay bilang isang opisyal, ayan po ay maganda ang hangarin. Yan naman po, lahat po ng humagad na yan, for sure, ay sila po ay dikta ng kanilang puso na manalo at manungkulan sa ating sa kanilang mga barangay. Dangan nga langat po at hindi lahat ng nalaban ay nananalo. Ano po? Talaga pong may natatalo. Natatandaan ko nung unang hangad ko bilang konsyal ng bayan. Ako ay nangangampanya noon pero ako ay sa social media lang sapagkat ako ay nasa kabila. Nagkatrabaho po ako bilang isang general manager sa Nigeria, Africa. At inabutan na ako ng kampanyahan na sa Nigeria pa ako. Yet, diretso ko po rin yung laban ko noon dahil sabi ko nga pag-uwi ko, ako naman ay resign na doon sa aking trabaho. Pag-uwi ko, doon pa lang ako ng kampanya. So, syempre, kulang ang exposure, kulang. Hindi ako nakapagpakilala ng maayos. What happened was, talo ang unang attempt ko. Pero sabi ko nga, pag tinalo ka, edi try ka uli. Try ka uli hanggang sa magwagi. Diba? So, yun pong ginawa ko. I tried for the second time and I won bilang number 2 konsehal ng ating bayan. Okay? So, at tayo naman po bilang mga konsehal ng bayan ay hindi naman po tayo natigil sa paggagawa ng mga ordinansa at mga resolusyon. At kami po naman po, lahat tulong-tulong kaming mga konsehal. Wala pong pinag-uusapang kulay pagdating po doon sa loob po ng konseho. At sa pagdi-deliver po ng inyong mga pinaglalabang batas o ginagawa naming mga batas at resolusyon, kami po ay sama-samang magkakasama. Walang kulay, walang berde, walang puti, walang pula. Basta sa tingin namin ay nakagaganda ng ating ikagaganda ng ating bayan, ay yan po ay pagtutulong-tulungan namin. Natuwa po ako doon sa mensahe, i-quote ko lang po yung sinabi po ni Konsehal Isagani Revilla, na ganyan talaga. Ang resulta ay maganda pag ang sanggunian at administrative ay magsama-sama. Magsamahan lang po. Ano po? Noong isang araw, ako po ay nag-post at yung iba ay naintindihan, yung iba po naman ay tumaas ang kilay, pero wala naman po akong ibang kukuhan dyan. Kasi po, ito po ay pinatungkol ko doon sa nakaraang eleksyon. Ano po? At ang sabi po sa kawikaan, at babasahin ko po sa inyo, ano po, yung pinost ko noong nakaraan. Kawikaan 29:2 yan. Kung hindi ako nagkakamali. 29:2. Ito po ay hango sa Biblia. Ano po? Kawikaan 29:2. Ang nakalagay po kasi doon ay napakaganda. Iisa-isahin ko po. Hihimay natin. Ano? Kawikaan. Ayan. Ako naman po ay hindi po tayo magsasalita dito ng hindi hango sa Biblia. Ang sabi po dito sa Kawikaan 29, verse 2, kapag matuwid ang namamahala, bayan ay nagsasaya, ngunit tumatangis ang bayan kung ang pinuno ay masama. So ito po ay verse of Bible sa Kawikaan 29:2 na kung saan ay nagpapaalala sa atin na masasaya ang madla kung ang pinuno ay maayos. So lahat ng nanalo na ito, lahat po ng komandidato ay sigurado po ako ang agenda niyan ay maging mabuting halimbawa at magsilbi sa ating bayan. Kaya lamang po ay hindi nga lang nagwagi ang karamihan at ilan. So sa akin pong paalala sa ating pong mga nanalo ay gawin natin yung pinaka the best. Hindi para paglingkuran lamang ang ating bayan, kundi paglilingkuran din po natin at ikalulugod ng ating Panginoong may kapal. O, yan na po. Ano po? Alam mo po, pagsama-sama, kayang-kaya. Naniniwala pa rin po ako at ako'y nung bata pa ay nakakakita na nagalipat ng mga bahay. Ito yung mga bahay na inabuhat ng mga tao sama-sama. Pag sama-sama, magaan ang bahay. Pagka iilan lang ang nabuhat at gusto lang ay merienda, ay sigurado akong hindi kaya. Ano po? So,
muli po, ano po, ang programa pong ito ay brought to you by Aguila Coffee. Aguila Coffee, astig na kape. Talaga naman. Katulad nung sinasabi ko kanina po, at kung ikaw po ay talagang medyo 40 anyos pataas, at ito'y kailangan na po namin ni Konsihal Mar Perilla. Ano po, Konsihal Isagani Rebilla, Konsihal Pangulo, o yung mga may asawa kong mga kasama. Doon sa medyo bata-bata pa, hindi po ito pa kailangan pa. Po, yung 40 pataas lang, si Konsihal Balatong, si Konsihal Rebilla, si Konsihal Palma, ako po yun, Konsihal Macario Perilla, Konsihal at mga konsihal po sa mga 40 anyos pataas at mga lahat po na nakikinig at nanonood sa akin ngayon. Ito pong, itry nyo po itong Aguila Coffee, astig na kape. Pampatibay ng muscle. Sabi ng mga kabiigay natin Bisaya, mga muscle ba? Muscle. So, titibay ang ating mga laman, titibay ang pagmamahalan ninyong mag-asawa. Okay? At kung nadyan po yung sa lahat po ng gusto mag-avail, muli, ang sabi po dyan, may numero po tayo nakapaskil sa ating screen at ang sabi po dyan sa screen na yan ay 0929-158-1858. Okay? Sa lahat po ng gusto na mag-order na gustong umorder, Aguila Coffee, ang astig na kape. Ito po ay mixed coffee, coffee mixed herb with maca and horny goats. Napakaganda po ito. Pag-aari po ito ni Kuya Angelito Camacho Quintana. At sigurado ako, Papa Dave, merong mga nagpapabati dyan. May nagpapabati pa ba? At kung may nagpapabati po, akin na po yung mga nagpapabati at babatiin po natin. At titingnan nga po natin sa Facebook at baka po may nagpapabati ay mamiss natin, ay nakakahiya naman po. Ano po? Ayan. Ay, may mga 8 comment na po. Hello po, Sir Arman. Ito yung kaibigan natin. Itong kaibigan natin ito, si Ariel Fibidal. Si Ariel Fibidal, ito yung taga-barangay Banugbog. Ito yung kaibigan ko. Dangan nga lang at Ariel, pasensya ka na at si Konsihal ay hindi pa nakakaakyat dyan. Kilala mo ba si Ariel? At Ariel, gusto ka rin daw mabisita ni Papa Dave. Alam ko ang bahay nito. Ang babait ng parents nito. Kaya lamang pag napunta ako kay Ariel, hindi na ako nag-asabi. Tanungin mo ako bakit? Kasi naghahanda pa sila. Ay ayaw ko nung ganon kasi tayo nga dumalaw para bumisita, ay inapaghandaan pag inasabi ko. Kaya Ariel, hello kay nanay at kay tatay. Kumusta ka dyan? Ingat ka sa paglalakad mo at nawa ay patuloy ka ng gumaling sa iyong karamdaman. Nanonood po dito sa Konsihal sa Barangay Banugbog, Santa Cruz. Nanonood daw sila. Pabati po ang Fibidal at Ordiliano family. Kumusta po kayo dyan sa mga Ordiliano and Fibidal family po sa Barangay Banugbog, Santa Cruz, Marinduque. Good afternoon po, sabi ni Josephine Yap. Good afternoon po, sir, watching from San Juan, Batangas. Nakakasad naman po yung balita mo po. Sorry naman po. Ito po ay kailangan ko din lang pasadahan na kung saan ay talaga pong nangyari. Nakakasad po yan, pero talaga po tanggapin po natin na may isinisilang at may pinapanganak. Ano po? At para po sa mga sariwang kaganapan sa sentro ng Pilipinas, ipalo lang po natin ang Marinduque ngayon. At siyempre, ipalo nyo rin lang po ang manood po kayo. Gawin nyo pong gawiin nyo na pong manood tuwing Huwebes. Nag-usap po kami ni Papa Dave na ang usapan po namin talaga dito alas 4 hanggang alas 5. Pero nakikiusap po ako na baka pwedeng alas 3. Kaya po, alas 3 hanggang alas 4 na po tayo siguro sa mga susunod. During this broadcast, you can support my page by sending star. Sabi po ito ng Marinduque ngayon. Alam nyo po, hindi naman po namin hinihingi yan. Mag-send na lamang po kayo. At ang star po na yan ay po pwede po maging pera at yung pera po na yan ay magagamit sa operation ng Marinduque ngayon. At mga kababayan, share this streaming. At makipag-eraguhan at makialam sa mga usaping may kinalaman sa mga aktibidad sa bayan ng Santa Cruz kasama ang nag-iisang organic man ng bayan, Konsihal Arman Organic Man Palma. At yan po. Muli po, yan po yung ilan sa mga bumati natin.
At for sure, meron din pong mga bumati sa akin sa actual live ko po. Pero pagpasensyahan nyo na po at medyo mahina po yung aking data. Ayan. So with that, I thank you so much sa aking mga kababayan. Ingat-ingat po tayong lahat. At sa lahat po ng naglalakbay pa sa kasalukuyan, ay kayo po ay mag-ingat. At sa mga uuwi po sa Sabado or sa Linggo, ay magbaon po kayo ng sangdamakmak na pasensya. Dahil alam po namin na ang pier po ng Balanacan ay sigurado pong congested yan. Marami po yung pila. Kaya samahan nyo po ng mahabang pasensya. Huwag po kayong masingit at dyan po nagkakaroon po ng hindi maayos na pag-uusap. So with that, maraming salamat po sa inyong pagtangkilik at pagsubaybay sa aking programa na Usapan with Organic Man. Ito po ay may replay tuwing alas 11 ng umaga. So tayo po ay sumubaybay sa hindi pa po panood o nakakaabot ng ganitong oras, ay kayo po ay pwede pong mag-tune in tuwing Sabado, every single day. Ito po muli ang Usapang with Organic Man with Konsehal Arman Palma. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mabuhay ang Santa Cruz. Palagi ang kumustahan sa lahat ng Marinduqueño. Anim na bayan dito sa ating lalawigan. Sa magandang gabi po sa ating lahat. Kasangga sa lahat ng pagsubok. Inuulit po natin, kasalukuyan po nakataas sa signal number 2 ang buong lalawigan ng Marinduque. Kumusta ka bayan? I-komento sa ibaba. Sa anim na bayan dito sa ating lalawigan, kumusta po ang sitwasyon ngayon? Tatalakay sa mga isyong pangkabataan. Para sa problema na iyon. Para hindi naman tayo na nakatigil lang at naghihintay. Patuloy po tayong maghahatid ng mga sariwang kaganapan sa sentro ng Pilipinas. Ilalatag ang mga impormasyong dapat malaman ng bayan. Walang kakatakutan at walang papanigan. Patuloy ang serbisyo publiko para sa Marinduqueño. Ito ang Marinduque ngayon. Mga kabarkada, pagiging updated sa mga pangyayari sa puso ng Pilipinas. Napapanood ang Marinduque ngayon sa GRCAT V Channel 6. Maaari rin kaming sundaan sa aming social media platform na facebook.com/Marinduque ngayon at mag-subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel na youtube.com/Marinduque ngayon. Patuloy po tayo sa serbisyo publiko para sa Marinduqueño.